Kinakusahan tayo na tayo daw ay nang-aambush sa kanila. Oh, shucks. Wala kang lisensya eh. Dalawang tricycle lamang po yung pinapayagan natin tumakbo sa Quezon City. May TODA at yung isa yung utility service. Marunong po ba kayo mag-drive? Opo. May papasok yung sa loob yan? May safety ka sana. Anak mo ka naman yan, dapat ingatan mo. Purong pagmamahal! Ilalagay yung bata sa loob. Maglagay ka ng ng body number sa harapan. Ako maglalagay naman. Kung alam na bawal yan, tapos wala pa kayong mas pareho. Lagay mo sa loob, yung... Alam mo ba yan? Opo. Alam mo, lagay mo sa loob. Puro damit na po. Kaya nga, lagyan mo nga sa loob, pag-loob kayo sa loob. May safety ka sana. Anak mo ka naman yan, dapat ingatan mo. Ay mga puro, may body number naman siya, no? Kaya lang yung harapan kasi kaya siya napara. Pero wala namang problema po. Ayan, no? Kaya siya napara. Yung safety na lang yung concern natin para rin sa bata. Pero okay naman siya. Ingatan lang natin. Ha? Observe Valencia, anong kaso natin dito? May body number naman siya, kaya lang yung bata, sinisafety lang natin. Alam mo naman na pinagbabawal ang bata sa harapan ng tricycle. Baka mamaya pag-cross ng disgrasya, kawawa naman yung bata. Para sa kanila rin, Para sa kanila din. Thank you so much po, Observe Valencia. TRT Maboy mga boss. Alright, yung mga puro, no, dito pa rin tayo sa Lance Street. At so far clear na po yung area. At actually makikita nyo, ano, nagiging alternate route po kasi ito. Kaya talagang pagka may mga illegally parked vehicles, sumisikip din yung area. Ay, buti na lang wala na tayong team dun. Kung hindi, mapapara si bossing, wala helmet. May helmet siya, hindi yan suot. Alright, let's go guys. Ay mga puro, konting kembot lang, kabilang street. May naabutan tayo dito, nasa kalsada. Honda City sedan, kulay puti. At dun banda sa may bungad, ang dami, sikip. Bawal po kasi tayo dito sa labas ngayon. Hindi po. Kahit na lang sa may petrol pa. Ate! Ituloy ko lang. Wala pa naman license. Alright mga puro, yan, lumabas na may-ari. Papatikan na lang daw si bossing. Considerate naman po yung team natin. Basta hindi naman po lagpas pa sa oras, titikita na lang po yan. Mas may mga nakuha po tayo doon, mas po doon sa bandang bungad. Kaya lang, medyo malayo. Proceed tayo mga puro, let's go. Alright mga puro, pumasok pa tayo dito sa bandang loob. May nabutan tayo dito isang SUV. May driver naman, titikita na lang po. And then dito may naabutan tayo, nakabangketa. Yung owner type jeep. Kaya mga puro, sama rin natin TTMD, Kasi Pagaling, Sir Tex, Sir Cardenas, Lungsod Quezon, ating pating Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Ian Soto. Mga puro, team leader natin for today, Boss Bugs, Officer Baguio. Mga puro, dito nakabangketa rin, ano? So isang owner type jeep and SUV. Ang lalaki po ng bahay, oh. Parang may mga parking space naman, kaya hindi nila pinapark ng tama. Kaya mga puro, sama rin natin ng MMDA Seated 1. Team leader natin dyan si Officer Martin. Sama natin together with Officer Spinelli. Kaya mga puro, may naabutan pa tayo dito. Nakabangketa rin yung motorsiklo, yung NMAX.
Lisensya po kayo? Dali yung lisensya nyo, ma'am. Ay mga puro, may lumabas siya na mukhang caretaker yata dito sa dito, townhouse ba? So kinatok na lang yung may-ari para magpatiket na lang. Kaya kasama na dito, Officer Calebag mga puro. Good morning. Isa sa mga lodi natin yan. Good morning, bossy. Kayo po ang driver? Kayo okay lang po, kayo po ang driver. Oo nga, kayo po ang may-ari. Pero kayo magkapatiket, okay lang po ba kayong tikitan? Marunong po ba kayo mag-drive? Opo. May papasok nyo sa loob yan? Yung midday po dumating kasi po lang. Oo, opo. Ang tanong ko lang po kung kaya nyo napasok sa loob. Kasi ititikitan na lang po kayo. Okay lang po kayo. Willing kayo magpatiket? Sige, bahala ko kayo. Sige. Sa isa lang ha. Tapos po, pakipasok mo lang po sa loob ha. Salamat po. Sige, sige po. Ay, di na. Alright mga puro, at meron naman willing magpatiket yung kamag-anak ni Bossing. At importante kasi matanggal yung sakyan kung saan siya naka-obstruct. So yun yung tanong ni Officer Calebag kung kaya nilang i-drive para ipasok yung sakyan. Pakipasok po ma'am ha. Pagtapos ko pwede kita. So kita na lang po, malaking bagay po yan kaysa mataw yung kanilang sakyan dahil malaki-laking gastusin pagka nadala pa po ito sa Tumana Marikina. Tapos on top of it, meron pa yung violation na nakomit niya. So again, ayun, may parking space naman ano. So patuloy nating paalala mag-park po ng tama lalo kung meron namang parkingan. May mga parkingan tayo dito banda sa bandang dulo. Andito naman pwesto yung team natin ng TRD. Sama nandyan ng ating leader, Officer Esteban. Dito mga por, tinanggal na nila yung mga motorsiklet. Dapat tanggal na nila to bago pa maabutan. Okay mga por, may lumbas sa driver. At papatikin na lang si Bossy. Kalayaan, siguro gate 3. Hindi naman kinukupis ka lisensya. Pero kailangan masettle po ito. Nagigit ka ticket ng sa akin, sir. Eh, wala po tayo gagawa sir. Pinaparatahan po kasi natin sa sakit yan. Dalawa po kayo, pati po ikaw, sa kapisa. Kita na naka. Sir. Alright mga puro, ito mukhang kakatiket lang daw kay Bossing. So medyo kailangan po nating bawasan yung pag-violate sa batas trapiko. Ito mga puro, nailan na po yung owner type jeep. Diretson po niyan, Tumana Marikina. Tapos binigay na lang po yung pounding notice dun sa may-ari ng sakyan. Tama na dito, Officer Parama. Good morning, Bossing. At Officer Santa Cruz. Alright, let's go guys. Puro magmamay. Puro clear na po yung area, naipasok na yung sakyan. Ayun, nakikita na yung motorsiklo. Tatanggalin din po ni Bossing dyan. Huwag na po tayo mag-park dyan at baka ma-tsempuhan ulit ng clearing operation. Dito tayo sa TRT mga puro.
kabila MMDA yan na towing. Positive ako rito, positive ako rito. Thank you. Kilala niyo si ano, si Papa Tao sa truck? Si Papa Tao. Shout out daw sila, Papa Pao. Shout out nila, panoorin niyo. Kami familiar. Si Papa Pao, check nyo lang. Familiar ka na. Sticker oh. Subscribe nyo ha. Sa YouTube. Sa YouTube. Ah, puro si Kuya, yung walang helmet. Siya yung nahuli doon na ano. Nahuli na siya. Siya yung nasa bangketa, naka-illegally park. Ay, siya. Saan? Tanong mo na siya. Ay, okay. Biyay ko lang kuya kasi wala na akong kuwan eh. Ayo, isa magtapos magkaan. Mga puro meron na parang pambayay-bayay daw ni Bossing. So parang private tricycle. May lisensya po kayo? Meron. Patingin nga po. Ginagamit niya pambiling gamot. 75 na kuya. Ay. Saka mo na lang ng tubig. Oh, shucks. Naputpot. Yun. Buti walang damage. Okay lang, sir. Shout out, Bossing. Basta ka! Ito. Ayun mga puro, okay lang naman sa both parties, no? Hindi na sila ano, kasi mukhang bumigbig lang hinto si Bossing. Okay mga puro, may nahuli po tayo dito. Positive na payama. Labas ka sir, labas ka. Labas ka. Okay mga puro, dalawang tricycle sa utility. Titikita na lang, may ticket naman yata. Pag wala, or wala siyang permit, subject po rin pound po. Tapos dito naman, titikita na lang. Tapos si tatay titikita na lang din. Gawa ng humanitarian reason, consideration. Pambili-bili ng gamot ni tatay yung kanyang tricycle. Dito po kasi sa Quezon City, dalawa lang pinapayagan na tricycle, isang utility tricycle, saka Thank isang you po. next time. Shout out po kami kuya. Shout out. Next time. So isang utility tricycle at isang passenger type na tricycle. Yun yung may mga toda, may prangkisa. So kung kayo po ay may private na tricycle, mas mabuti tanggalin nyo na lang yung pinaka tricycle. Tapos tanggalin na lang yung tricycle, pagkatapos gawin nyo na lang private na motorcycle. Hindi pa ako nakakuha ng affidavit of loss. Pwede ka lang, affidavit of loss pa. Kasi sir, ganyan daw po kailangan po pag nawawala daw. Relax ka lang. Tricycle na inuuli sa'yo. Pangalan mo na lang, pangalan. Miguel sir. Miguel ano? Pa-receive ako rito. Notice of impoundment. Pirma mo muna sir. Pirma mo muna kaibigan. Oo. Wala kang lisensya eh.
Sa Quezon City, regulated ang tricycle ha, as per City Ordinance 2337. Yun yung tinatawag natin Tricycle Management Code of Quezon City. Kung saan, 2 tricycle lamang po yung pinapayagan natin tumakbo sa Quezon City. Una is yung may TODA at yung isa yung utility service. So, nung pinara ka namin, wala kang permit to, kitang-kita naman sa sidecar. Then second, doon lang namin na-press na wala kang lisensya. Kaya subject for impoundment po siya, ha? Pirma ka rito, sir. Notice of impoundment. Okay lang naman. Pirma mo muna para alam mo kung saan mo susundin to. Notice of impoundment yan. Tira ko lang siya, tapos send ko muna kasama ko. Hawakan mo na to. Ayaw mo pirmahan? Pirma mo to. Oh, sundan mo yan doon. Ayan yung pangalan ko, ha? Oh. Hindi mawawala yan. Baba mo na to. Sa City Hall. City Hall mo to, bossing. Alright, yan mga puro, sabi ko rin pa yung tricycle ni Bossing, utility. Ibababa niya na yung mga ano niya, karga para hindi ma-delay yung deliver niya. Tapos papasundo na lang siya dito. Ito po, diretso Manila Seedling. Doon niya po tutubusin yung kanyang violation. Bukas, may gilay na kami. Alright mga por, pag nahuli po kayo as utility vehicle, meron kayong option na kung gusto niyo ibaba yung inyong mga kargamento or diretso dalhin na dun sa ano, sa seedling, sa impounding area ng TRD, Tricycle Regulation Division. Ako sir, nahuli po ako dito sa Again, saludo Boss Bugs, Officer Baguio, and Officer Stefan. Job well done, bossing. TRD. Alright, let's go guys. Pinapakita sa akin ang utility permit, yung papel. Kaya po kita pinara. So, wala po kasi ako nakikita sa yung sticker na nakatunayan na nakarehistro ka po sa amin. Tapos pangalawa po, wala ka po napakita ng lisensya, wala ka pong maibigay sa akin. Din po yung violation mo po, ha? Ngayon, bibigyan kita po ng notice para alam mo kung saan pupunta. Notice of impoundment para alam mo yung pupuntahan mo po, ha? Alright mga puro, another utility vehicle. Ito mga puro yung tinatawag natin na ano, na body number. Kaya lang, tulad ng sabi ni Officer Valencia, may sticker yan eh. May nilalagay na sticker yung parang rehistro sa sasakyan sa plaka. O sayang, for verification, upon checking, wala siyang ano, siguro hindi naka-renew yung ano, yung may-ari. So yan, issuean po ng notice of impoundment. Tapos andyan na po lahat ng detalye kung saan nila kukunin, ano violation. Ayan, diretso Manila Seedling. Sana sir, gusto muna tayo na maayos kanina. Pinaliwanag naman sa inyo yung traffic violation nila. Kaya ganyan sir, mas maganda kung makikiusap na lang tayo. Kasi ngayon yung ginagawa namin po kanina. Kaya nagulat po kami Pero kasi sir, hihingi niya sa iyo ang driver's license mo sir. Kasi dumating kami sir, saka mo lang inabot yung driver's license. Nakakaba na kayo, ito yung ginawa nyo rito. Pakitabi ka na muna. Alright mga puro, may sitwasyon tayo dito. Ito po kasi one way po kasi ito. Itong area na to, one way po ito. Tapos di natin alam kung ano nangyayari po. Alamin natin maya maya.
Sir Francisco, good morning sir. Sir, nangyari dito boss? Nabutan namin ito yung deputize natin ng barangay. Kinuha niya itong mga lisensya nito mga vehicles na nabutan natin naka counter flow or yung sinalubong itong one way natin. Masakit dito, inakusahan tayo na tayo daw ay nang-aambush sa kanila. Katotohanan nakadarating naman natin dahil tayo sa cleaning operation. Yung mga akusasyon siya. Pinaliwanag naman natin sa kanya ganun ang sitwasyon. At saka pinaliwanag din natin kung ano yung naging violation. Ano po ba? May tinamaan ba siya boss? May nabangga ba siya or what? Wala naman po, wala. Dahil inabutan lang natin na naka-counterflow lang siya. Counterflow at saka namingi ng tulong sa atin itong inabutan natin na deputized barangay tamit. Alright. Thank you so much po, Officer Francisco. Saludo mga bossing. Sa mga puro titikita na lang po siya at meron naman tayo dito mga deputized na nakapwesto dito sa area. Alright, so titikita na lang po ito. So kanina daw po kasi parang ayaw ibigay yung license. So nung dumating yung team, dahil galing po tayo operation, hindi po, nadaan lang po tayo dito. Naabutan natin to. At sabi daw parang ina-ambush daw ng ganyan yung pagkakarinig natin kay Officer Francisco. Again, ito po kasi ay one way. Papunta po yung Maginhawa. Nakalimutan ko kung ano street ito itong kabaan na ito. One way yan, puro papalabas lang. Ayaw talaga, control. Alright, let's go guys. Guys, grabe, Telesim Philippines #1. Mura na quality pa. Ito po yung gamit natin sa ating motovlogging. Pag sa operation, tatanggal ka ng helmet or itataas mo helmet yung Telesim Philippines. Ang ganda niyan guys. Sobrang ergonomic yan. Komportable, ang ganda pa. Very slick lang yan. Angas. Yung mount na gamit natin, Telesim din yan. Yung sa nakaharap sa akin na footage yan yun. Tapos Telesim sa cellphone. Yan. Bakit Telesim products? Ito mga puro, makita nyo yan yung original GoPro battery. I'm using Hero 7 and Hero 8. So ayan, turn on, record, and then bang, error. Imagine napaka-importante ng kukunan mo tapos mag-e-error yung camera mo. Naku po. Kaya mga puro, tignan nyo, gagamitin natin yan. Lumang-lumang Telesim battery na yan. Ilang taong ko na siguro nagamit yan. I think 1 or 2 years. Na-repair niya yung file. Record. All good. Yung battery life niya, hindi din ganun ka pilis maubos. Yan kung bakit Telesim ang ginagamit natin as accessories sa ating GoPro. Lahat ng baterya natin is Telesim Philippines battery. So yung makita nyo, ilang minutes na yan. Iniwan ko lang yung nagre-record. 25 minutes na 25 minutes lahat na nakasalpak dyan po ay Telesim batteries. Yung mga pinakita ko kanina. Kaya kung magpapalit ka lang din, mag-Telesim ka na. Wala akong papapaw. So thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.